Mga biday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, napatanong po mga kabida, ito kong si Governor Pam Baricuatro po, dahil sa nangyari ho ngayon sa Cebu, kalunos-lunos po mga kabida, matapos pong binaha po ang halos lahat ng mga munisipyo po mga kabida, dyan po sa lalawigan ng Cebu, Lalong-lalo na po, ito kong Cebu City mismo mga kabida, kung saan po half of Cebu City lubog ho sa baha mga kabida. Ang tanong po ngayon ni Governor Pam, nasaan na po ang flood control projects mga kabida? Mantakin nyo, umabot pala ito ng 26 billion pesos po. At hinanap po ngayon ito ng gobernadora po mga kabida, dahil hindi ho ganito katindi sana yung damage na dulot po mga kabida ng baha kung napunta lang po sa tamang paggastos po mga kabida, itong 26 billion pesos po na halaga po ng flood control projects mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita Ngayon. Ang sabi po dito mga kabida, 26 billion pesos flood control hindi umubra kay Tino. Ayun. Yun yung sinabi ko po, tanong po ni Governor Pam kung andyan ba yung 26 billion pesos na flood control projects. Bakit po? Pinasok pa rin mga kabida ng tubig baha, ito hong Cebu, lalong-lalo na po, ito hong Cebu City, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. Habang halos kalahati ng Cebu City ay lubog sa baha dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino, naglabas ng matinding pahayag si Cebu Governor Pam Baricuatro. 26 billion pesos of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. Okay? Hindi ko po alam kung itong 26 billion pesos ba na sinabi ho ni Governor Pam intended lang po ito for Cebu City, o ito po ay para na po sa lahat po sa buong lalawigan po ng Cebu mga kabida. Eto, tuloy po tayo. Mariing binigyang diin ni Baricuatro na nakapagtataka kung nasaan napunta ang bilyon-bilyong pisong pondo na dapat ay nagpoprotekta sa mga Cebuanong ngayon ay binabaha at nagsisiksikan sa mga evacuation center. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, mahigit 50% ng lungsod ay naapektuhan ng pagbaha matapos ang malakas na ulan at hangin na tumama dakong alas 3:45 ng madaling araw nitong Nobyembre 4, 2025. Kahapon po ito, mga kabida. Ilang residente ang nailibing sa landslide sa Barangay Busay, habang marami ang inanod ng rumaragasang tubig sa Barangay Talamban, Bakayan at Basak, Pardo. Ayon kay Councilor Dave Tumulak, mahigit 17,000 individuals ang inilikas at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Pinutol din pansamantala ang kuryente para sa kaligtasan ng mga residente. Sa gitna ng kalamidad, tila nananawagan si Baricuatro ng pagsusuri at pananagutan kung tunay na nailaan ang 26 billion pesos na pondo sa flood control. Bakit ganito pa rin kalubha ang sitwasyon ng Cebu? Ayun. Nakapagtataka nga, kung totoo pong meron pong 26 billion pesos po, na flood control projects po mga kabida, most likely dyan po sa Cebu City alone, mga kabida. Bakit po ganun? Half of the city, lubog ho sa baha, mga kabida, ayon ho sa balita, Okay? Nasaan na po yung flood control projects po?
Kung totoo pong nailaan po doon ho sa mga proyektong iyon, mga kabida, yung 26 billion pesos, bakit ganito ho katindi yung damage? Okay? Kaya hindi ho natin masisisi po ito hong si Governor Pam, ano? Bakit ganito ho katindi? Nasaan na po ang 26 billion pesos? Naitanong po yan, ano, ni Governor Pam matapos po niyang makita po ang sitwasyon po, ano, mga kabida. Diba? Hindi pa ata ito kasali yung ibang mga munisipyo po, ano, nalubog ho sa baha, mga kabida, kagaya na lang po ng Liluan. Okay, ang tindi ho ng baha po doon, ano? Ilang mga subdivision po doon, mga kabida, ay halos umapaw na po ang tubig sa mga kabahayan po doon, ano po? Okay? Sa Talisay City, ano, mga kabida. Oh, Mandawi City. Ganun din 'yon. Lubog din sa baha, ano po, mga kabida. See? So, yung tanong na 'yon, legit po, mga kabida, ano? Kaya nga siguro yung panawagan po ni Governor Pam, mga kabida, na dapat po imbestigahan po ito, ano? Suriin kung napunta ba talaga doon ho sa proyekto, ano? Itong 26 billion pesos po, mga kabida. Okay? Ilan pa kayang mga flood control projects, ano? Ang questionable po dyan, mga kabida, sa buong lalawigan po ng Cebu. Ako, ang duda ko po dito, ano? Itong 26 billion pesos po, mga kabida, ano? Na flood control, intended lang po yan sa Cebu City, ano po? Okay? Sa aking pagkakaintindi ko po, ano? Doon ho sa naging pahayag po, mga kabida, no? Ni Governor Pam at sa balita po ang balita po ngayon, ano? Mga kabida. Diba? So kung ang 26 billion pesos po ay intended lang po sa Cebu, how much more, mga kabida, yung iba pong mga flood control projects sa ibang mga munisipyo, ano? At syudad. Okay? Lapu-Lapu City ata kabilang din sa mga apektado po, ano? Mga kabida. Yung Bugo City kung saan po ay naging sentro po, ano, ng lindol po, mga kabida, in just few months ago. Okay? Dumaan din yung bagyong Tino po sa kanila, ano po, mga kabida. So most likely, sila po ay apektado din. Okay? Alam nyo, nakakaawa po talaga ang Cebu, ano? Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, bago lang po, ito hong Cebu po ay biktima ho ng lindol. Okay? Ngayon, yung mga tao po doon po, mga kabida, nagre-recover pa po hanggang ngayon, ano? Pero yun, ito na naman, panibagong trahedya na naman po, ano? Ito hong bagyong Tino po, mga kabida, na nagdulot ho ng matinding pagbaha po, mga kabida, dyan po sa ilang mga munisipyo po, ano, sa Cebu. At kabilang na po dito ito hong Cebu City at Mandawi City na dalawa ho sa pinaka sentro po ng business and commerce po, no? Diyan po sa Cebu po, mga kabida. Oh. Ito, challenge ito, ha. Ito, ha, eye-opener po ito, mga kabida, lalong-lalo na po sa mga official po ng DPWH. Okay? Sana po yung flood control. Bakit po ganito ho katindi? Bakit pinasok pa rin ng baha po, mga kabida, itong mga munisipyo po ng Cebu at saka itong Cebu City, ano, mga kabida? Talaga bang napunta yung 26 billion pesos po doon ho sa flood control projects, ano? Yun yung abangan po natin, mga kabida. Kasi ho, dahil ng sinabi po ni Governor Pam, ano, kailangan po itong suriin. Most likely, yung kaniyang gustong mangyari po dito, investigasyon po, mga kabida, ano? Kung talaga bang napunta doon ho sa proyekto, ito kong 26 billion pesos po, mga kabida. Okay? Binaha to the max, yun yung gamit na term ni Governor Pam. Ito kong Cebu City po, mga kabida, ano? Dahil sa bagyong Tino, ano po. Okay? Ang dami hong namatay po, mga kabida. Ang daming properties po na na-damage ho dito, ano? Although inabisuhan na po, mga kabida, ng gobyerno, ano? Ito kong mga residente bago pa po naglandfall ito kong si bagyong Tino po, mga kabida, no? Diyan po sa Cebu. Ang problema lang kasi po yun nga hindi po lumikas po itong mga residente po, ano, mga kabida, kasi po sa paniniwala po na
wala hong mangyayari. Kasi ilang bagyo na po ano na dumating diyan po sa Cebu. Wala hong ganitong trahedya po na nangyari po mga kabida. Hindi po binaha. Kung binaha man po, hindi ho ganito ka taas po yung tubig po mga kabida. No? So kampante po yung mga residente during that time na nag-abiso po ang gobyerno sa kanila na kumari po, umalis na po, lumikas na po dahil ho sa posibleng pagbaha, mga kabida. Oh, see? This is the first time na nangyari po ito, mga kabida. And ito po ay nangyari ho sa kasagsagan po mga kabida ng investigasyon po ng flood control projects. Okay? Ito din yung nangyari po mga kabida nung mismong si Pangulong Ferdinand Marcos nagtalumpati po during sa kanyang State of the Nation address kung saan po ay ibinida po niya mga kabida ito hong 5,500 flood control projects sa buong Pilipinas na natapos na raw mga kabida. Subalit after few days bumagyo at yun bumaha po at doon po nalaman po mga kabida na meron palang problema ang flood control projects po at doon po nalaman na meron palang corruption po sa flood control projects. Eto, dagdag po ito ito kung nangyari ho sa Cebu. Dagdag po ito mga kabida sa magiging investigasyon po ng DPWH, ICI, and of course ng Office of the Ombudsman. Okay? Sana po bigyan ho ng pansin ito mga kabida kasi napakalaking trahedya po ito, Okay? Kung makikita lang po ninyo yung videos mga kabida, na kumakalat po ngayon sa social media, nakakaawa talaga, yung mga tao po diyan po sa Cebu dahil ho dito sa baha po mga kabida na nangyari po, Suportahan po natin ito kung si Governor Pam, yung investigasyon po niyang hinihiling po dito, dapat pagbigyan po. Okay? Dapat imbestigahan kung ang 26 billion pesos po mga kabida talagang napunta doon ho sa flood control projects. Okay? Kung ang 26 billion pesos po ba ay nabulsa po mga kabida ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Yan yung aabangan po natin sa magiging investigasyon po mga kabida. Dito ho sa nangyari po sa Cebu. For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.